Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Tara, samahan niyo ko at makinig about sa Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang topic natin ngayon ay atheist at si Brother Eli babasahin mula sa Bible. Isang atheist. Ang sabi nila, ang Diyos daw ang naglalang. Sa science, ang katunayan nito, si Darwin. Na sinabi ni Darwin na ang evolution, ang sinabi ni Darwin, batang unggoy sa malilaso hindi pa naging tao. Lumalabas, ang sabi ni Darwin, from ape to man, o to monkey to man. O minsan naman, wala naman nagbibigay ng paghinga sa lahat ng bagay, kung di ang Diyos din. Iisay ko ng tanong. Ang tanong ko, bibitiw kaya silang dalawa sa kanilang paniwala? Kung malaman nila o pag nireview nila na mali ang intindi nila kay Darwin tungkol sa evolution at creation. Ang pangalawa naman, kung malaman mo na sa medisina na pinapatunayan na walang nagdidala sa paghinga ng tao, ang air bubbles ng nilalaban ng air porcel ay hindi yan eksperimento. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang tanong ko ay, bibitaw ba sila sa kanila? Kasi ayaw ko namang sabihin, aaminin ko sila nagkamali, kaya bibitaw pa sila. Ang tama niyo ay paghihinga ka mo. Ay, una, katunayan na nilalang ng Diyos ay si Darwin. Okay na po yun. Nagbibigay ng tao, ang tao sa lahat ng bagay, ang Diyos, Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, kung walang Espiritu ng Diyos, hindi ka paghihinga ng Diyos, hindi mo bubuhay. Sasama na ako sa kanila. Dahil paniniwala ko rin yun Wala akong problema. Sasama ko lang. Ang tanong, bibitaw kaya sila? Kasama na nga ako. Kaya patuloy sa akin na iba ang nakasulat sa Biblia. Kasama ako bitaw sa kanila. I will go to heaven with them. Sige po, ganito kasi. Sabi sa Biblia, dahil sa Kanya, meron tayong pagkatao. At tayo'y nabubuhay. Tayo'y humihinga. At meron tayong pagkatao. Yun ang sabi sa Biblia, and I will deny that. Kahit wala ako doon sa sinabihin nila yun, ay tinatanggap ko yun. Ngayon ang sabi nyo, ay nagpapahinga sa ang red bubbles at red blood corpuscle cells. Sabi nyo, in the scientific. Can you please explain? It means sciences, medical sciences about air bubbles, and is not scientific. Kasi ang una sa inyo nagsasabi sa inyo, ang papahinga sa tao, air bubbles, that's not red blood corpuscles. Ang totoo, without the iron in red blood corpuscles, hindi ka rin makakahinga. It is the iron in red blood corpuscles that attract of oxygen. So the process of oxidation can take effect in the whole body. Pero kapag sa paghinga, ang nagpapahinga ng Diyos. Bakit? May red blood corpuscles, may lungs, wala namang espiritu, nasa Diyos ang nagagaling. Sinong hihinga dyan? Ay lahat naman na patay ay may red blood corpuscles. Isipin nyo, Mr. Soriano,
Alin doon ang sagot? Ito ang sagot ko. Sandali lang. Ako muna. Alin doon ang sagot sa sinabi nyo? Nakatunayan, nagbibigay ang tao ang air bubbles ay hindi nagdagyan ng kailangan din ng iron at the air or just ang papahinga. O ito, ano naman sa katawan ang tao ay huminga, ay ang Diyos. Yung paghihinga nyo sa pahinga, actually, paghihinga, take place from the nostrils to the lungs. To the air suck in the lungs. Ang talagang tinutukoy na paghinga breathing. Tawag sa English. Yung sinasabi niyo sa red blood corpuscles, ay hindi na paghinga yun There's a distribution of oxygen of the process of the oxygenation to take place inside the body. Actually, hindi na paghinga yun. Ang paghinga from the nostrils to the air sac of the lungs. Yun sasabihin nyo. Yung paghinga, sino nagbibigay ng tao makahinga? Hindi mabubuhay ang laman. At in doing its purposes, walang espiritu to spirit that gives life. How about life? What is life? Who said the giver of life? Walang libre kasi sa inyo makapapakita sa akin. Nagpapaliwanag, nagbibigay ng buhay. Wala. Lahat ng libro lahat yan nasa scientific wala silang mapapakita ng nagbibigay ng buhay. Wala. Are you asking me a question to me or to yours? I dare you. Dare ko, wala kayong bibitang libro na siya nang papapakita kung sino ang nagbibigay ng buhay. Wala niyan. Okay. Ako meron. Sa Biblia, sa Essence ng 1, ang Espiritu ang bumubuhay, sabi ng Biblia. Wala sa siyensya Okay. I will answer. Pero, nakalimutan na lang tanong ko. Dahil sa audience din ako, I will still myself and give him answers with Mr. Soriano. Will the root about the healing is the place that will do a block of life. So, kung kontrolin niyo yung sinasabi mo, nagkakamali kayo. The building of life is a atom. Okay. Dadagdag ako kayo kami sa sana. Sige. Di ba kalabas ito? Nagbibiginan tayo ng mga tinatanong. Hindi naman masama yun. Yung atom to Pag sinatama, atomo, there is no more such things as living, non-living, organic, non-organic, dead or alive, patay o buhay. That's the trick of an atom because all things, living, non-living, patay, buhay, organic, and non-organic, compose a moving atom. Tama yan. Wala tayong pagkatao doon. Therefore, you ask me that the living of life is of the atom. That's the DNA. Kasi, inaamin niya non-living, organic, lahat na niya. Actually, the building of the whole universe is atom. Where is the DNA without the atom? Where is the DNA without the atom? But, Mr. Soriano, only God at the word to all this is missing in the Bible. What word? Atom. Nasa Biblia yung atom. Lahat. Wala lahat sa Biblia Nasa Biblia lahat yan. Ngayon, ganito yan. Babasahin ko. Huwag mo sa salitang atom.
Parang ganito. Magbabasa ako ng Pilipinas. Pero hindi nakasulat ng Pilipinas. Dahil sa salitang Pilipinas, nung naimbento, nung nailagay, 1543. 2 years after of discovery was for the Philippines of 1541, and the Philippines went aid of the Philippines at after of the name came the Philippines second of the Spain. Kaya yung Pilipinas, wala sa Biblia yun. Pero, sa Biblia, may sinasabi, mga pulo sa silangan, mga nangatalo ng dagat. Ano ang Pilipinas? Pulo. Nasaan? Nasa silangan. Ng mga pulo sa silangan. Nasa dagat. Sa dagat Pasipiko. I'm certain, tama ang Pilipinas. Pero yung wala yung pangalan ng Pilipinas. Para mga ampalaya. Baong bumula-mula ang ampalaya. Pero mababasa sa Biblia ang ampalaya. Paano? Saba? Ayun ka ng karne kalapit na mapapapait na gulay. Mapait ba ang palaya? Gulay ba ang palaya? Ayun na, nakasulat na. Ang palaya. Pwede mo naman sa salita ang palaya sa Biblia. Mrs. Rero. Yan. Marami po salamat sa inyong papakinig. Common sense lang po. Nandun po, lahat po ng mga naiisip at niyo pa naiisip, nasa Biblia na po. Kaya magtiwala po tayo sa Biblia, salita ng Diyos. Piliin na po natin ang orihinal ng Biblia. Maraming po salamat. Hanggang sa muli. Biblia ang sasagot. Thanks for watching. Brothers